Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no? Bibigyan natin ng linaw sa video ito yung nakasaad sa scripture sa John chapter 8 verse 32. Then you will know the truth and the truth will set you free, no? Ano nga ba ang ibig sabihin nito, no? Bakit nga ba kailangan nating malaman ang katotohanan guys, no? Ang nakasaad dito, kailangan nating malaman ang katotohanan kasi ang katotohanan siya ang magpapalaya sa atin, no? So ano nga ba ang katotohanan na sinasabi ni Jesus Christ dito, no? Walang iba guys, no, kung hindi yung katotohanan ng mga salita niya, no? Kasi kung tunay tayo na alagad ng Diyos, no? Nararapat lamang na alamin natin yung katotohanan, magbasa tayo ng Bible, magbasa tayo ng mga salita ng Diyos, pag-aralan natin yung mga salita ng Diyos, no? Kasi nandyan sa Bible nakasaad ang katotohanan, di ba? Lahat ng nakasaad dyan sa Bible, no, katotohanan yan ang mga salita ng Diyos, no? Kasi alam naman natin sa mundong ginagalawan natin, maraming kasinungalingan ang pinapakalat si Satan sa mundong ito, no? Kaya kung wala kang alam sa katotohanan, maaaring maniniwala ka sa kasinungalingan ni Satan, no? Maaaring yung kasinungalingan ni Satan na ito na pinaniniwalaan nyo, maglilid sa inyo into destruction, no? Kaya kailangan talaga alam natin ang katotohanan para hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga kasinungalingan o panlilin lang ni Satan sa mga tao dito sa mundo, no? O ano-ano nga ba yung mga halimbawa ng kasinungalingan ni Satan na pinapakalat niya sa mundo, no? Halimbawa lang, no? Sabihin ni Satan sa inyo na hindi kayo mahal ng Diyos, di ba? Sinabi ni Satan sa inyo na hindi kayo mahal ng Diyos, pero alam niyo ang katotohanan, nagbabasa kayo ng Bible. Anong sabi sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life, di ba? Kung tayo nagbabasa tayo ng Bible, alam natin ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, ipinadala niya yung kaisa-isang anak na yung pinakamamahal niyang anak na si Jesus Christ para tubusin tayo sa mga kasalanan natin, no? Para makapagsisi tayo sa mga kasalanan nating nagawa at mabigyan tayo ng chance na mapatawad tayo sa mga kasalanan natin para hindi tayo mapahamak balang araw, para magkaroon tayo ng eternal life, di ba? Kaya kailangan talagang alamin natin ang katotohanan para hindi tayo magpapaniwala sa kasinungalingan ni Satan, no? At saka nakasaad pa yan sa Bible na walang kahit na sino man ang makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibig sabihin talagang mahal tayo ng Diyos. Kahit na tayo ay makasalanan, kahit hindi tayo mananampalataya, mahal tayo ng Diyos, no? Kaya huwag tayong maniniwala sa kasinungalingan ni Satan kapag sinabi niya hindi tayo mahal ng Diyos, no? Ang pangalawang kasinungalingan na pwedeng ipakalat ni Satan, sabihin ni Satan sa iyo na hindi interesado si God sa iyo, no? Hindi interesado si God na magsisi ka. Pero anong nakasaad sa Bible kapag alam mo ang katotohanan? Anong sabi sa Luke chapter 15 verse 7? Likewise, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who do not need to repent. Ano nakasaad dito? Mas masaya ang heaven kapag may isang tao na nagsisi sa kanyang mga kasalanang nagawa, humingi ng tawad sa mga kasalanan niyang nagawa, kaysa daw sa 99 na matutuwid na tao na hindi na kailangang magsisi sa mga kasalanan nila dahil sila ay mga matutuwid na, di ba? Nakasaad dito kung gaano ka-interesado si God, gaano ka-interesado ang langit na tayo ay magsisi tayo sa mga kasalanan natin, no? Kaya huwag tayong magpapaniwala sa kasinungalingan ni Satan, no? Pangatlo namang kasinungalingan ni Satan, na isa sa kasinungalingan ni Satan ay sinasabi niya na kapag Christian ka, hindi ka magsasuffer or hindi ka maghihirap, no? Hindi ka kailanman maghihirap, pero taliwas yan sa nakasaad sa Bible. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 17, no? I consider that our present sufferings are not worth comparing with the joy that will be revealed to us, di ba? Bilang Christian, kasama talaga sa journey natin yung suffering, yung paghihirap, no? Kasi nga, kapag true Christian ka, kaya ka naghihirap dahil kay Satan, pinapahirapan ka kasi gusto ni Satan, sumuko ka sa journey mo, di ba? Gusto ni Satan, mapagod ka at sukuan mo na yung journey mo, i-disregard mo na, no? Hindi mo na ituloy. Yun talaga ang gusto ni Satan, kaya talagang aasahan nyo na kapag true Christian kayo, magsasuffer kayo, di ba? Talagang kasama yung sufferings, kasama yung paghihirap, no? Pero anong nakasaad sa Bible?
Kung ano man yung present na suffering natin, yung ano man yung paghihirap natin sa kasalukuyan, baliwala daw yan sa kung ano man yung nag-aantay sa atin sa hinaharap, kung ano man yung pwedeng i-reveal ni God sa atin sa hinaharap, di ba? Kasi alam naman natin na tayo na mga true Christian na gumagawa ng mga kingdom works ni God sa mundong ito, may nag-aantay sa atin na treasure doon sa heaven. May reward si God para sa atin, yung eternal life, nag-aantay sa atin, no? So, kasama sa journey ng pagiging Christian ang magsasuffer tayo, no? Maghihirap talaga tayo, no? Kasi nga nakalagay nga yan sa Bible na kung gusto mo na maging tunay na alagad ni Jesus Christ, di kalimutan mo yung sarili mo, di ba? Tanggapin mo kung ano yung inaatas ni God sa'yo, tanggapin mo, kalimutan mo yung sarili mo, kalimutan mo nang pasayahin yung sarili mo. Ang mahalaga, magawa mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, no? Magawa mo kung ano yung will ni God para sa'yo, no? Na pang-apat naman na kasinungalingan ni Satan na pwedeng ipakalat sa mundong ito ay sasabihin niya sa inyo na hindi big deal ang kasalanan, di ba? Pero anong sabi sa Bible? Kailangan nga nating maging holy, no? Kasi hindi kayang itolerate ni God yung mga kasalanan natin kasi holy si God, di ba? Kailangan nating sundin yung mga kautusan ni God kung gusto natin na magkaroon ng eternal life, kasi hindi nga pwedeng itolerate ni God yung mga kasalanan natin kasi siya ay holy siya. At nakasaad sa Bible, ang mga makasalanan na tao, ang mga tao na marurumi or hindi malinis, hindi pwedeng umakyat doon sa langit, hindi tinatanggap sa langit. Kaya dapat talaga malaman natin ang katotohanan para huwag tayong maniwala sa kasinungalingan ni Satan, kasi itong mga kasinungalingan ni Satan magdadala sa atin ito distraction, no? Ito ang maging dahilan para masira yung kaluluwa natin, no? Para hindi tayo magkaroon ng eternal life someday, no? Panglima naman na kasinungalingan ni Satan, pwedeng sabihin sa atin ni Satan na magtiwala tayo sa sarili natin, no? Magtiwala tayo sa sariling kakayahan natin, magtiwala tayo sa talent natin, hindi na natin kailangan ng Diyos. Pero nakasaad sa Bible, trust God with all your heart and do not lean on your own understanding, di ba? Ang nakasaad sa Bible, magtiwala tayo sa Diyos, di ba? Yung tiwala natin, ibigay natin sa Diyos. Huwag tayong magtiwala, huwag tayong umasa sa sarili nating pangunawa, kasi ang hindi sapat ang sariling pangunawa natin para magkaroon tayo ng good choices or makapag-desisyon tayo ng tama sa buhay natin. Kailangan nating ibigay yung tiwala kay God, magtiwala tayo sa Diyos, di ba? Huwag tayong magtiwala sa sarili nating pangunawa, no? At saka pang-anim naman na kasinungalingan na pwedeng ipakalat ni Satan ay sasabihin ni Satan sa'yo na yung kasalanan mo ay hindi mapapatawad ng Diyos kasi sa sobrang dami ng kasalanan mo, hindi ka na kayang patawarin ng Diyos. Pero anong nakasaad sa Bible? Kung alam mo ang katotohanan, ang nakasaad sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O diba? Ang nakasaad sa Bible nga ay kung kapag ikinumpisal natin yung kasalanan natin at humingi tayo ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan natin, ay patatawarin tayo ng Diyos, no, sa mga kasalanan nating nagawa. At ang sabi dito, lilinisin niya tayo sa mga kasalanan natin. Yan ang nakasaad sa Bible, no? At nakasaad naman sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Diba? Kung alam natin ang katotohanan, alam talaga natin na kapag tayo nagsisi sa mga kasalanan natin, humingi ng tawad at nagbalik loob sa Diyos, anong sabi dito? New creation na daw tayo. Yung lumang tayo ay wala na yun, mamamatay na yung lumang tayo, di ba? Kasi kapag nagsisi na tayo sa mga kasalanan natin at pinatawad na tayo ni God, ang ibig sabihin new creation na tayo, no? Ang kasalanan natin back to zero na, di ba? Maging sinless na tayo, di ba? Yan ang nakasaad dito, no? Yung lumang tayo, wala na, mamamatay na yun. Hindi na interesado si God doon sa mga lumang kasalanan natin na ihiningi na natin ng tawad at pinatawad na niya tayo, no? Magiging new creation na tayo, di ba? Ang gagawin na lang natin ay sundin natin kung ano ang will ni God sa buhay natin, di ba? Ang gawin yung will ni God, hindi yung will natin, no? Mahalaga talaga na alam natin ang katotohanan, no? At saka, ito naman, kasinungalingan na pwedeng ipakalat ni Satan dito sa mundo ay sasabihin niya na si God ay hindi natin mapagkatiwalaan, no? Pwedeng sabihin ni Satan na si God ay hindi mapagkatiwalaan, no? Pero pag alam natin ang katotohanan, nakasaad sa Bible, si God ay faithful God. Ibig sabihin, faithful siya, matapat siya kung ano yung nakasaad sa mga salita niya, gagawin at gagawin niya yun, no? Diba?
Kaya nararapat talaga na alam natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos para hindi tayo maniwala sa kasinungalingan ni Satan, no? Dinidistort ni Satan yung katotohanan para maligaw tayo, no? Para iligaw tayo ng landas, no? Kaya dapat talaga alam natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos. Yan ang kahalagahan, no? Para huwag tayong maniwala sa kahit ano pa man ang kasinungalingan na pwedeng sabihin ni Satan sa mundong ito, na pwedeng ipakalat ni Satan sa mundong ito. Hindi natin paniniwalaan ito kapag alam natin ang totoo, di ba? Alam natin ang katotohanan sa mga salita ng Diyos. Kaya napakahalaga guys, no, na tayo ay nagbabasa ng Bible para alam natin ang katotohanan. Kasi kung tayo magre-rely lang tayo sa mga nagpipreach na nangangaral ng mga salita ng Diyos or Gospel of God, alam naman natin na hindi lahat ng preacher ay totoo, no? Baka mamaya matsambahan ninyo yung mga preacher na mga antichrist, dinidistort nila yung mga salita ng Diyos or binabaluktot lang nila yung mga salita ng Diyos, tapos pinaniwalaan nyo yung kabaluktutan ng mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag pinaniwalaan nyo yung kabaluktutan ng mga salita ng Diyos, hindi kayo magkakaroon ng kaligtasan kasi nagpapaniwala kayo sa kasinungalingan, no? Yung pinaniwalaan yung kasinungalingan na yon, magdadala sa inyo into distraction yun para mapahamak kayo balang araw, para hindi kayo mapagkalooban ng eternal life. Kaya mahalaga talaga na huwag lang tayong magre-rely sa mga preacher, no? Yung mga tao na nangangaral ng mga salita ng Diyos, kasi hindi natin alam, mga antichrist na pala yung pinapanood natin or binibigyan natin ng atensyon. Hindi natin alam na dinidistort na pala ang mga salita ng Diyos. Tapos tayo, hindi naman tayo nagbabasa ng Bible, kaya ang ginagawa natin, nagpapaniwala tayo doon sa kasinungalingan na yun, no? Pero kung alam natin yung salita ng Diyos, di ba, may pruweba tayo, may guide tayo na mali yung mga sinasabi nila, no? Kung may alam tayo sa mga salita ng Diyos, marirecognize natin kung sino yung totoong preacher at saka sino yung fake, no? Kaya yan ang kahalagahan guys, no? Kung bakit kailangan natin na malaman ang katotohanan, no? At saka ang sabi rin dito sa 3 John chapter 1 verse 4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Diba? Ang ibig sabihin nito, wala na daw kasing saya kapag naririnig niya or nalalaman niya na yung mga anak niya or yung mga believers ay lumalakad sila sa mundong ito or namumuhay sila sa mundong ito na ang pamumuhay nila ay naaayon sa mga salita ng Diyos. Kaya mahalaga talaga na mamuhay tayo sa mundong ito na ang pamumuhay natin ay ibibase natin sa mga salita ng Diyos, no? Para hindi tayo maligaw ng landas, para hindi tayo magkasala sa Diyos, no? Napakahalaga na sundin natin lahat ng mga kautusan ng Diyos, kung ano man yung nakasaad sa Bible, para sa kaligtasan natin, para pagkalooban tayo ni God ng eternal life someday kapag nasa kabilang buhay na tayo guys, no? Kaya guys, no, kung kayo hindi kayo mahilig magbasa ng Bible, umpisahan nyo na guys yung pagbasa ng Bible para malaman nyo na ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, para hindi na kayo magpapaniwala sa mga kasinungalingan or panlilin lang ni Satan na ipinapakalat niya sa mundong ito, no? Para ang katotohanan na ito ay siyang magpapalaya sa atin sa kasinungalingan ng mundong ito na pinapaniwalaan natin, no? Kaya umpisahan nyo na guys, no? Na alamin kung ano ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, kasi ang katotohanan na ito maglilid sa inyo ito para magkaroon kayo ng kaligtasan, mapagkalooban kayo ng eternal life at ma-inherit ninyo yung kingdom ni God, no? So yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!